Tagaytay. Palengke. Touchdown na tayo dito sa Tagaytay, guys. So, naabangan muna natin yung iba nating kasama. Nauna tayo kasi nagmotor tayo, hindi tayo nag-ride, hindi tayo nag-bike ngayon. Pero sasamahan natin yung mga tropa nating bikers. Nahinatid kasi ako, so hindi ako pwedeng mag-bike. For today's video, guys, sasamahan natin ang mga tropa nating bikers para i-unlock ang isa na naman sa mga sinumpang ahon dito sa South, ang Barangay Mabato, or mas kilala siyang backdoor ng Rebpal or Reverse Palace or KOR. Maraming paraan paano pumunta doon sa Barangay Mabato, pero this time kasi, guys, ang ruta nila medyo madugo kasi bababa ng Sampaloc, aahon pa ng Suplang bago pumunta ng Barangay Mabato. Tapos ang tagos nun, doon na sa KOR or Rebpal. Marami naman talagang paraan paano pumunta doon. Pero meron iba sa Kabuyaw dadaan para diretso na ng Calamba, hindi na aahon ng Suplang. Pero this time kasi challenging at saka marami-rami tayo, guys. Kaya medyo masarap sumama sa kanila. So ito, guys, papakita ko lang sa inyo ang itsura ng pababa ng Sampaloc. Ito yung Sampaloc Road mula doon sa rotonda ng Tagaytay. Ayan, tingnan nyo yung view. Sa mga hindi pa nakakadaan dito, ito yung view niya. Ang ganda-ganda. Napakalilim siya pagka ganitong oras pa sa umaga. Ingat lang din tayo, guys, kasi puro lusong. Medyo bulusok siya pababa. Kung galing ka dun sa rotonda, siguro kulang-kulang 9 or 10 kilometers hanggang dun sa pinakababa ng Sampaloc Road. Ingat din talaga dito, guys, kasi hindi lang naman tayo ang nadaan dito. Meron din mga sasakyan, mga motor, mga tricycle. Kaya ingat, lalo na may makasalubong tayo. Or meron din kasi mga bikers dito, maraming bikers ditong nadaan, lalo na pag weekends. Lahat to siya lusong. Ay, hindi. May konting, pero konting-konti lang naman. Hindi naman ganun mga ilang meters lang to na ahon. Pero, mas marami talaga ang lusong dito. Kaya rin dito nga ginanap yung World Championship ng downhill skateboarding. Kagandahan dito, guys, ang ganda rin kasi ng view ng bundok. Makikita nyo dito yung Taal Lake. Ayan yung mga tropa natin. So, hindi lang talaga siya pang bike. Kung gusto mo rin ng nature tripping, maganda talagang pumunta rito. So, ayan, pagdating natin sa baba, doon pa lang tayo mag-almusal. So, ito yung mga tropa natin. Grupong CBGI pala ito. Shout out sa lahat ng members at saka admins ng CBGI or Cavite Bikers Group Incorporated. Kasama natin ngayon ating mga admin at mga ibang members. Hi, guys! So, ito medyo nauna tayo sa kanila. So, yan yung daan na dinaanan namin galing Sampaloc. Pero etong hinintuan namin sa kanto to ito naman yung kalsada ng tinatawag na Sungay. Yan, pwedeng dumaan dyan, pwede rin doon sa Sampaloc. Mas maano kasi dito dumaan, mas matatarik kasi ang dito kalsada dito sa Sungay. At saka mas grabe ang siko, mas delikado, kahit palusong ka pa. Pero marami nag-iinsayo dyan ng mga malalakas na mga bikers. Kasi talaga madugo yung ahon at saka lusong dito. Parehas yan, mahirap, palusong at paahon. Guys, part na pala to ng Batangas. Talisay, Batangas. So, ito naman, guys, ito yung kalsada papunta ng Barangay Suplang. Ang Suplang is part pa rin ata ng Batangas kung hindi ako nagkakamali. So, ayan, ito yung daan mula doon sa highway na pinakita ko kanina hanggang dito. Ito yung daan. Malilim naman siya, wala namang problema.
Noon ko pa naririnig itong suplang. Ito, mahirap din daw ang ahon dito. At nakapunta na rin ako dito dati na nakabike lang. Kumbaga, nung newbie pa lang ako, sikat na tong suplang sa mga bikers. Lalo na dun sa mga bikers na mahihilig sa ahon. Kaya mamaya papakita ko sa inyo kung ano ang gradient ng suplang. Siguro mula dun sa kanto na pinasukan natin, kulang-kulang din mga 8 or 9 or siguro 10 kilometers mula doon. Medyo malayo-layo din siya. Paahon na to. Pero banayad lang na ahon dito. Ang pagdating mo sa suplang or colored wall, yun talaga ang makunat na ahon. So, eto na yung suplang guys. Ito yung tinatawag nilang colored wall. Kasi tignan nyo naman, sikat na sikat talaga to sa mga bikers noon pa. Nakakita ko na to dati pa. Medyo hindi nga lang maganda yung kalsada niya dito sa baba, sa parting baba. Pero, ngayon kasi inayos na. Nung huling punta namin dito, inaayos na to. So, eto na ngayon, maganda na, simentado na. Hindi na siya ganun kalubang. Kaya marami na rin mga siklistang dumadaan dito. Ito yung suplang or colored wall na ahon. Habang ahon din to, naglalaro lang to siguro sa mga 22 to 26 ang gradient nito. Pero ano naman siya, banayad naman siya. Medyo okay lang. Pwede kahit sa newbie rito. Siguro more or less mga 1 kilometro na ahon to na tuloy-tuloy. Walang luso, puro ahon. Siya kung galing ka sa baba. So ayan, unang ahon natin mula Dasma hanggang Tagaytay, tapos bumaba ng Sampaloc. Ngayon ang pangalawang ahon natin, suplang. Papunta tayo doon sa Ariel's Lumihan. Kasi doon din tayo kumakain pagka nandito tayo sa suplang. Sarap kasi doon yung ano nila, yung lomi. So ayan na guys, tapos na tayong kumain. So yan, dyan kami sa kanto na yan, lumabas. So galing kami doon sa baba. Kung pupunta ka ng Barangay Mabato, paglabas mo dyan, left side ang pupuntahan. Kami kasi kumain pa sa Ariel's, kaya galing kami dito sa kanila. So eto, papunta na tayo doon sa Barangay Mabato. Ito na yung kalsada. Sa mahilig sa nature dyan guys, eto maganda rin itong talagang puntahan. Kasi tingnan nyo naman, hindi siya mauso kasi walang masyadong sasakyan na dumadaan. Tapos, kulay green ang paligid. Medyo medyo mainit na ngayon kasi papuntang tanghali na tong oras na to eh. Siguro mga alas 10 na or mga ano na to. Basta tanghali na to guys, kaya ganito na siya kainit. May mga bahay-bahay din naman dito kung gusto nyo bumili ng pagkain. Kung ayaw nyo kumain doon sa Ariel's Lumihan, sinasabi ko. Ayan, enjoy lang natin yung nature guys. Ito ang kagandahan pag bisikleta ka na hindi sa syudad. Sarap ang simoy ng hangin at malayong-malayo sa polusyon. Nga lang, medyo mabubudol ka kasi sobrang layo at ang daming aahon dito. So ayun, eto na nga yun guys. Kung titignan nyo siya, hindi siya masyadong halata na palusong yan. Pero sobrang tarik ng lusong na yan na kahit yung motor hirap na hirap. Yung mga kasama kong nagbabike, bumaba rin sila sa bike at naglakad lang din dito pababa. Kasi nakakatakot yung kalsada. Konting pagkakamali mo lang dyan, madudulas ka. Baka nga, mapunta ka pa dun sa bangin, mahulog ka sa bangin. Pero yan naman siya, eto talaga yung daan. Sinisemento pa to ngayon eh. Pero siguro, pagdating ng araw, magiging semento na to lahat. Maganda nang dumaan dito. Ito na yung pinaka-shortcut papuntang Tagaytay. Kung galing ka dito sa Laguna. Kasi part na to ng Laguna eh. Part na to ng Calamba, Laguna. Paglabas mo pa lang doon sa Suplang, Laguna na siya. Medyo mahabang rin to eh. Mahabang rough road din to. Ang simentado lang dito, yung part lang ng tulay. So ayan guys, medyo dahan-dahan lang talaga kasi madulas yung daan. Kahit sabihin, lalo na siguro kung maulan dito, sobrang hirap dito puntahan. Yung pagpunta pa namin guys, mahangin kaya maalikabok. Sobrang daming alikabok pag hinahangin na yung kalsada. Ayan ang itsura niya. Pero marami pa rin naman pumupunta dito mga bikers. Lalo na yung mga naka-MTB. Magandang praktisan talaga dito. Ito guys, yung tulay na mahaba. Ito lang yung sementado rito. Tapos kung hindi naman ganito talaga ang ganda-ganda dito tumambay. So, ayan, pahinga muna tayo konti. Kasi meron ding paliguan doon sa baba eh. Meron ding ilog na paliguan doon sa baba. Hindi lang natin alam kung paano pupunta doon o anong tawag sa lugar na yan.
syempre, hindi mawawala ang picture taking. So, ayan, ganyan kami kadami nung pumunta kami dito, guys. So, eto na nga, guys. After ng tulay, may ahon pa. So, ito itsura niya, oh. Tingnan nyo, ang layo na namin. Yan, ang dami-dami namin. After ng tulay, aahon ka dito, hindi rin siya sementado. Pero, siguro in time, gagawin din nila to dito. Aayusin din nila yung daan. Basta guys, kung gusto nyo pumunta rito, huwag kayong pumunta na maulan kasi medyo mahirap nga yung kalsada. Tingnan nyo naman, oh. Ito, mainit na mainit. Pero pag hinangin naman siya, grabe naman ang alikabok na pupunta sa'yo. Ito, mga sakalam ng CBGI. Gamit pa ng bike. Nakakatakot, madulas yung bike. Kaya ko. Nabitin pa si Aris, oh. Nabitin pa? After ng mahabang ramp road, maganda naman ang kasunod kasi sementado na. Hanggang dun na sa pinakataas hanggang makalabas ng KOR. Sementado na yan lahat. So ayan, touchdown na tayo guys dito sa Barangay Mabato. Ito talaga yung signage na pinaka hinahanap ng mga siklista. Kasi pag wala kang picture dito, ibig sabihin wala kang ebidensya na nakarating ka talaga rito. So ayan, sa ahon, naubos lahat ng kinain namin lomi. O diba? Pero okay lang yun. At least na-unlock na natin itong Barangay Mabato, Calamba. Part na siya ng Laguna. Ang next natin guys, ito yung pinakamahirap na ahon sa lahat. Ito, napakasakit. Umaabot ng 30 to 32 ang gradient dito. Kahit nga motor ko dito natakot ako kasi baka may kasalubong ako kaya napahinto ako rito. Feeling ko mas ano siya or siguro nanibago lang ako. Feeling ko kasi parang mas matarik pa siya sa Blackwall kung ikukumpara ko siya. Kasi nahirapan talaga ako. At least dun sa Blackwall, nadiretso ko siya ng ahon. Ng motor ng motor, hindi ng bike. Ito dito kasi huminto Dito pa ako ka, sa banda. gitna Natakot din ako. Sige. Ito kasi pasiko kasi, Yan, dalawang sige. siko. Yung sa Blackwall kasi, dire-diretso lang. So, ayan, Kaya? ang unat talaga, ang unat dito ng ahon. Ito si Angel, napahinto siya kasi pumasok yung pantalon niya dun Masabit? sa ano. Hindi naman kasi kami nagbike, nagmotor lang kami. Tapos Mabit ka? ayan, sumabit Tabi. yung pantalon niya sa kadena, kaya napahinto siya. Pero tinuloy niya pa rin yan. Ito naman mga kasama natin, mga talagang malalakas to mga Sana mama. all. Ang ano dito guys, challenging. Kasi pag liko mo dun sa siko na yon, akala mo medyo banayan na, pero mas lalo siyang naging mas matarik. Kaya parang mabubulaga ka talaga. Tapos pagdating mo na naman dun sa dulo, ahon pa rin yun. Walang recovery dito guys. Dire-diretso to na. Ganito katarik na ahon. Kung bago ka pa rito, talagang maninibago ka, hindi ka talaga makakadiretso. Siyempre mabubulaga ka dyan sa ahon na yan.
Itali mo siya para ano. Hindi naman yata kalsada to. Wala, lusong, lusong. Tumapit yung pantalon. Kahit ganito guys, pero tingnan nyo naman ang view. Ang ganda-ganda naman. Kita-kita yung Laguna sa baba. Nabudol ang ng motor. Lalakad ba yun? Tingnan mo naman. Paano umahon na naglalakad? 45 degrees. Oh, Angel, babalik pa sa baba yan si Sir Chris. Angel, kunin mo muna. Angel. Angel. Kunin mo lahat. Hindi ako makabidyo. Ano tawag dito? Snake Road. Hindi na lang, nakakalaw ko na siya. Hindi yung bukuhan kaso walang buko juice, buko lang. Okay na yung basta buko. Ano bigat? Hindi naman talaga dapat ako mababa. Mga 20 plus siguro to, Jo. No? 20 plus, no? 22. Ganda oh. 22 lang to? Oo. Parang sobra pa to sa 22. Grabe, 1, 2, pangalawang siko pa lang mula dun sa baba. Pero grabe na. Hindi kaya. Nabitin? Nabitin po. Wala na to. Sir, dalawang balik na yan. Sana all. Uy! May barilan? So, ayun na guys, yun ang tinatawag nilang Snake Road. Ito ang isa sa pinakamahirap na ahon dito sa Barangay Mabato, Calamba City. Ito ang famous sa mga bikers na tinatawag na Snake Road. Iba pa yung Anaconda Road. Meron din ditong Anaconda Road, pero hindi ito yung Anaconda Road. Sa kabila kadadaan. Baka next time madaanan natin yun, mapuntahan natin yung lugar na yun. At eto na nga guys, palabas na tayo ng KOR or King of Repal. So, again, ito ang dinaanan natin. Ito yung tinatawag na backdoor ng Repal. Naging famous to sa mga bikers since 2023. So, ito yung
isa sa mga sinumpang ahon dito sa South. Abangan nyo pa ang mga susunod nating mga adventures dito sa ating channel. Kaya for more video updates, huwag kalimutang mag-like at subscribe. Salamat! Maraming salamat din sa CBGI at sa lahat ng nakasama sa ride na ito. Ride safe everyone! And thanks for watching!